Ang paghawak sa creamy jade whitefoot ni Xiaoninger ay nagpabagal sa puso ni Niali. Malinaw na nakita ni Niali na ang makinis na masikip na mga binti ni Xiaoninger ay sadyang perpekto. Huwag mong intindihin, ginagamot ko lang ang sakit mo. Ang babaeng gusto ko ay si Ye Ziyan. It's a pleasure to meet you. I hope that we can be friends in the future, paliwanag ni Niali habang nakatingin kay Xiaoning ang kaakit-akit na mukha ni Ear. Nang marinig ang mga salita ni Niali, bahagyang nanginig ang mga balikat ni Xiaoninger. Tinanggaw niya ang kanyang ulo at mahinang bumulong N. Mula bata hanggang ngayon, bukod sa kanyang ama, si Niali ang tanging lalaki na direktang nakahawak sa kanyang balat. Ngunit, ang nagustuhan ni Niali ay si Ye Ziyan. Sa pag-iisip tungkol sa kanya, bahagyang umasim ang ilong ni Xiaoninger. TLN? Ang N? Ay uri ng tunog na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon, parang okay lang pero N, ang ginamit nila sa halip, hinawakan ni Niali ang paa ni Xiaoninger, ipinwesto ang kanyang hinlalaki sa bahaging may pasa at, marahan, sinimulan ang kanyang masahe. Hindi napigilan ni Xiaoninger na magpakawala ng masakit na tunog. Medyo masakit ang unang pagkakataon. Maghintay ka muna, sabi ni Niali. Bigla siyang may naisip at nakaramdam ng hiya. Ang paghawak sa binti ng isang batang babae at pagbigkas ng mga ganoong salita, tila kakaiba. Bagamat si Xiaoninger ay 13 taong gulang lamang, siya ay lumaki sa isang aristokrate na pamilya, at natural, may ilang kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga batang babae na kaedad niya ay kasal na at may mga anak. Ibinaba ni Xiaoninger ang kanyang ulo. Namula ang pisngi niya, at hindi mapigilan ang kakaibang nararamdaman sa puso niya. Ang namumula na mukha ni Xiaoninger ay lalong kaakit-akit. Pinatalon nito ang puso ni Niali. Si Xiaoninger ay talagang kapantay ng kagandahan ni Ye Ziyan sa nakaraang buhay. Bagamat 13 taong gulang pa lamang siya ay napaka-charming na niya. Sa nakaraang buhay sina Xiaoninger at Ye Ziyan ay parehong mga diyosa na tinitingala ng mga lalaki. Si Ye Ziyan ay puno ng kagandahang loob at kagandahan, habang si Xiaoninger ay may malamig na anyo, ginawa silang dalawa na kanilang pangarap na manliligaw. Ngunit pagkatapos na isipin ang tungkol kay Ye Ziyan, huminto si Niali sa pag-iisip at tumutok sa paggamot kay Xiaoninger. Sa ilalim ng banayad na pagmamasahe ni Niali, si Xiaoninger ay nakaramdam ng matinding sakit sa simula ngunit ang sakit ay napalitan kaagad ng init ng kamay ni Niali na pumasok sa kanyang paa. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ang mainit na langgam na tumutusok sa kanyang paa, na nagpapahina sa kanyang pangangati, na napalitan ng napakasayang pamamanhid. Hindi napigilan ni Xiaoninger na maglabas ng kaunting, na nagpahiya sa kanya. Nasa 6 hanggang 7 buwan na ang pasa na iyon. Sa paglipas ng panahon, nakakaramdam siya ng matinding sakit mula rito. Si Xiaoninger ay nagtitiis ng sakit kasama ang kanyang kalooban sa buong oras na ito. Gayunpaman, gaano man siya nagtiyaga, ang sakit ay nagpapahirap sa kanya sa lahat ng oras na ito. Noong una ay inakala ni Xiaoninger na ang paggagamot sa patch ng pasa na ito ay magiging lubhang hindi komportable at masakit, ngunit, sa kanyang pagtataka, ang pagmamasahe ni Niali ay napakabanayad. Naramdaman niya ang sakit na nagpapahirap sa kanya sa lahat ng oras na ito ay naibsan ng marami. Hindi niya napigilan ang mga mata niya. Walang nakakaalam kung gaano kahirap tiisin ang sakit. Tuwing gabi, palihim siyang umiiyak. Matapos panasa ng mga luhang iyon, nagpatuloy siya sa pagsasanay. Hindi niya akalain na pagkatapos mamasahe ni Niali, maiibsan ng ganito kalaki ang sakit. Napuno ng pasasalamat ang puso niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw ang mukha ni Niali. Ang seryosong ekspresyon na nasa kanyang mukha ay nagmumula sa puso ni Xiaoninger na nagpapahirap sa kanya na kumalma. Tapos na, sabi ni Niali tapos ang masahe. Mahina siyang tumawa at sinabing, sa susunod na araw, bakas pa rin ang sakit, ngunit ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga at magiging maayos ka. Sabi ni Xiaoninger, tumanggo ang ulo. Biglang namula ang pisngi niya, patuloy niyang sinabi, may pasa pa ako, pwede mo rin bang imasahe? Isa pang pasa. Saglit na nag-isip si Niali, dapat may isa pa. Ang pasa sa binti niya ay hindi dapat naging dahilan ng pagkakarete niya sa loob ng 2 taon. Dapat may mas malalang pasa. Nasaan na? Tanong niya. Naramdaman ni Xiaoninger na nahihirapan ang kanyang puso. Kung hahayaan lang na i-massage ni Niali ang aking mga binti, katanggap-tanggap pa rin, ngunit kung sa lugar na iyon. Matagal na nag-alinlangan si Xiaoninger, ang kanyang mukha ay nahihiyang namumula. Kung hindi maginhawa, panimula ni Niali, nakita ang ekspresyon ni Xiaoninger. Agad niyang napagtanto na ang lugar na nabugbog ay dapat nasa isang hindi maginhawang lokasyon. Niali, ang taong gusto mo ay si Ye Ziyan. Oo,
Tumango si Nia Lee at sumagot, inaalala ang lahat ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Ang sitwasyon ng buhay at kamatayan na pinagdaanan nila ni Ye Zion. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng kaligayahan sa pag-iisip lamang tungkol dito. Sa kanyang muling pagsilang, tiyak na poprotektahan niya si Ye Zion. Tuldok, sa sandaling ito, pagkatapos makinig sa mga salita ni Nia Lee, may kakaibang lasa si Xiao Ninger sa kanyang puso. Si Nia Lee ang unang batang lalaki na nagpakilo sa kanyang puso, ngunit ang nagustuhan ni Nia Lee ay hindi siya. Si Ye Zion iyon. Ang mga mata ni Xiao Ninger ay kumislap sa pagkabigo, nag-isip sandali at nagtanong, kung gayon, gusto ka ba ni Ye Zion? Ang kasalukuyang Ye Zion ay walang alam tungkol kay Nia Lee. Ang hindi pagkapoot sa kanya ay maituturing ng napakabuti. Umiling si Nia Lee, ngumiti at may kumpiyansang sinabi, mahuhulog siya sa akin. Sa pagtingin kay Nia Lee, tumawa si Xiao Ninger, kaya ang pag-ibig ni Nia Lee ay hindi nasusuklian. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tiwala niya. Talagang iniisip niya na mahuhulog sa kanya ang mapagmataas na si Ye Zion. Hindi sa naramdaman ni Xiao Ninger na si Nia Lee ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ni Ye Zion, ngunit wala sa kanilang dalawa ang may pag-unawa sa isa't isa. Napakaliit ng tsansa na magsama sila. Ang kasalukuyang Ye Zion ay wala pa ring pang-unawa kay Nia Lee, kaya naman, siguradong wala siyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit kung isang araw, kung naiintindihan ni Ye Zion ang karakter ni Nia Lee, baka mahulog talaga ito sa kanya. Hanggang ngayon, tila walang nakakaalam ng talento ni Nia Lee. Gayunpaman, isang araw ay tiyak na magniningning si Nia Lee. Sa panahong iyon, natatakot siya na kahit ang isang mapagmataas na batang babae tulad ni Ye Zion ay masupol ni Nia Lee. Sa mata ng iba, si Nia Lee ay isang ignorante pa rin na batang lalaki, ngunit alam ni Xiao Ninger na ang kakayahan ni Nia Lee ay higit pa sa imahinasyon ng ibang tao. Si Nia Lee ay tiyak na magiging isang legend rank na demon spiritist tulad ni Lord Yemo sa hinaharap o maging isang mas makapangyarihang pag-iral. Si Xiao Ninger ay nagpumiglas ng ilang sandali sa kanyang puso. Kung hindi magamot ang sakit, mas lalo akong itatapon bukod sa nakapalibot na henyo sa aking edad. Dahil ang tumutulong sa kanya sa pagpapagamot ay si Nia Lee, hindi ganoon kahirap tanggapin. Pugiling ng kanyang mga ngipin, sinimulan niyang tanggalin ang mga butones sa kanyang kamiseta. Nang makita ang aksyon ni Xiao Ninger, hindi mapigilan ni Nia Lee na mapahiya. Pinunasan niya ang kanyang ilong at sinabing, mukhang hindi maganda ito. Ako ay isang disenteng tao. Pinagmasdan niya ang dahan-dahang pagtanggal ni Xiao Ninger sa kanyang sando. Ang kanyang malamig na figure ay may hindi masabi na kagandahan. Tinitigan ni Xiao Ninger si Nia Lee habang iniisip kung gayon ay isang asterisk uri ba siya ng babae. Kung hindi dahil sa kanyang pagtrato, hindi man lang siya magkukusa na tanggalin ang kanyang shirt. Habang hinuhubad niya ang kanyang shirt, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay at makikita ang kanyang panloob na pakikibaka. TLN? Asterisk is actually in the raw text view, nag-isip sandali si Nia Lee. Alam kong ito ay para iligtas siya, kaya hindi ko masyadong iniisip ang iba pang bagay. Hindi ko hahayaang masira ang pag-asa ni Xiao Ninger dahil sa sakit. Sa sandaling ito, pagkatapos makinig sa mga salita ni Nia Lee, may kakaibang lasa si Xiao Ninger sa kanyang puso. Si Nia Lee ang unang batang lalaki na nagpakilo sa kanyang puso, ngunit ang nagustuhan ni Nia Lee ay hindi siya. Si Ye Zion iyon. Ang mga mata ni Xiao Ninger ay kumislap sa pagkabigo, nag-isip sandali at nagtanong, kung gayon, gusto ka ba ni Ye Zion? Ang kasalukuyang Ye Zion ay walang alam tungkol kay Nia Lee. Ang hindi pagkapoot sa kanya ay maituturing ng napakabuti. Umiling si Nia Lee, ngumiti at may kumpiyansang sinabi, mahuhulog siya sa akin. Sa pagtingin kay Nia Lee, tumawa si Xiao Ninger, kaya ang pag-ibig ni Nia Lee ay hindi nasusuklian. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tiwala niya. Talagang iniisip niya na mahuhulog sa kanya ang mapagmataas na si Ye Zion. Hindi sa naramdaman ni Xiao Ninger na si Nia Lee ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ni Ye Zion, ngunit wala sa kanilang dalawa ang may pag-unawa sa isa't isa. Napakaliit ng tsansa na magsama sila. Ang kasalukuyang Ye Zion ay wala pa ring pang-unawa kay Nia Lee, kaya naman, siguradong wala siyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit kung isang araw, kung naiintindihan ni Ye Zion ang karakter ni Nia Lee, baka mahulog talaga ito sa kanya. Hanggang ngayon, tila walang nakakaalam ng talento ni Nia Lee. Gayunpaman, isang araw ay tiyak na magniningning si Nia Lee. Sa panahong iyon, natatakot siya na kahit ang isang mapagmataas na batang babae tulad ni Ye Zion ay masupol ni Nia Lee. Sa mata ng iba, si Nia Lee ay isang ignorante pa rin na batang lalaki, ngunit alam ni Xiao Ninger na ang kakayahan ni Nia Lee ay higit pa sa imahinasyon ng ibang tao.
Si Nia Li ay tiyak na magiging isang legend rank na demon spiritist tulad ni Lord Yemo sa hinaharap o maging isang mas makapangyarihang pag-iral. Si Xiao Ninger ay nagpumiglas ng ilang sandali sa kanyang puso. Kung hindi magamot ang sakit, mas lalo akong itatapon bukod sa nakapalibot na henyo sa aking edad. Dahil ang tumutulong sa kanya sa pagpapagamot ay si Nia Li, hindi ganoon kahirap tanggapin. Pugiling ng kanyang mga ngipin, sinimulan niyang tanggalin ang mga butones sa kanyang kamiseta. Nang makita ang aksyon ni Xiao Ninger, hindi mapigilan ni Nia Li na mapahiya. Pinunasan niya ang kanyang ilong at sinabing, mukhang hindi maganda ito. Ako ay isang disenteng tao. Pinagmasdan niya ang dahan-dahang pagtanggal ni Xiao Ninger sa kanyang sando. Ang kanyang malamig na figure ay may hindi masabi na kagandahan. Tinitigan ni Xiao Ninger si Nia Li habang iniisip kung gayon ay isang asterisk uri ba siya ng babae. Kung hindi dahil sa kanyang pagtrato, hindi man lang siya magkukusa na tanggalin ang kanyang shirt. Habang hinuhubad niya ang kanyang shirt, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay at makikita ang kanyang panloob na pakikibaka. TLN? Asterisk is actually in the raw text view, nag-isip sandali si Nia Li. Alam kong ito ay para iligtas siya, kaya hindi ko masyadong iniisip ang iba pang bagay. Hindi ko hahayaang masira ang pag-asa ni Xiao Ninger dahil sa sakit. Ang kapaligiran ay naging kaakit-akit. Ang unang pindutan, pagkatapos ay ang pangalawang pindutan. Kitang-kita na ang walang taba at makinis na puting balat ni Xiao Ninger, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Matapos mabawi ang ikalimang button, ang perpektong kurba ni Xiao Ninger ay ganap na nabasag. Nakatali ang dibdib niya ng benda na may magandang umbok na tumutulak palabas. Bagamat muling isinilang si Nia Li, nang makita ang eksenang ito, hindi niya napigil ang lunukan ng isang subo ng laway. Naisip niya ang nakaraan niyang buhay. Bagamat sobrang konserbatibo ang pananamit ni Xiao Ninger, masasabing sobrang init ang kanyang figure. Sa isang sulyap lang, marami na siyang lalaki na mababaliw. Sa lalong madaling panahon, si Xiao Ninger ay laking kaakit-akit at kaakit-akit na mga babae. Ang kanyang malamig at marangal na ugali ay gagawin siyang bagay na gustong sakupin ng maraming lalaki. Saglit na pinatahimik ni Nia Li ang kanyang isip at ang kanyang mga mata ay nahulog sa tadyang ni Xiao Ninger. Sa kanyang ibabang tadyang ay may nakapangingilabot na pasa. Bagamat kasing laki lamang ng hinlalaki nito, napakalalim ng kulay ng pasa. Ang kanyang puso ay puno ng awa para kay Xiao Ninger. Paano natitiis ng isang maislan at nakakaawa na batang babae ang matinding sakit? Tanong niya sa sarili. Inilagay ni Nia Li ang kanyang mga kamay sa bahaging may pasa at marahang minasahe ito. Ang balat ni Xiao Ninger ay kasing lamig ng tubig. Ang kanyang well-proportioned body ay may creamy smooth texture na naramdaman niya sa pamamagitan ng kanyang kamay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mukha ni Xiao Ninger. Namumula siya, halos parang kakainom lang niya ng alak na nagbibigay sa kanya ng di masabi na kagandahan. Sa pagtingin mula sa itaas, nakita niya ang jade white na balikat ni Xiao Ninger at napagtanto niya ang isang pabango ng babaeng halimuyak na nagmumula sa kanya. Tahimik, hindi nagsasalita ang dalawa at ang kakahuyan ay tahimik at tahimik. Ramdam ni Xiao Ninger ang init mula sa palad ni Nia Li. Mula bata hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na ang isang lalaki ay napakalapit sa kanyang katawan. Sa ngayon, ang kanyang kamisete ay natanggal ng kalahati na nagpapakita ng isang malaking patch ng balat na nagpapahiya sa kanya. Kahit na malakas ang kanyang puso, sa patay na tahimik na gabi, ang kanyang puso ay labis na nag-iisa. Noong nararanasan niya ang hindi matiis na sakit na dulot ng pasa, gusto niyang humanap ng taong maaasahan. Ngunit sa pamilya, hindi mahalaga kung ang kanyang mga kapatid na lalaki o ama, nadama niya ang matinding kawalang interes. Si Nia Li, sa sandaling ito, ay ang tanging isa, sa palagay niya, na maaasahan niya. Ang pinakamahusay na mayroon siya ay ipinakita kay Nia Li. Sinulyapan niya si Nia Li at napagtanto na si Nia Li, sa sandaling ito, ay nakatutok sa pagmamasahe sa kanyang nabugbog na bahagi. Ang seryosong pag-uugali nito ay nagpapasalamat sa kanya, ngunit sa parehong oras ay nakaramdam siya ng pagkawala. Habang minamasahe ng hinlalaki ni Nia Li ang bahaging nabugbog, hindi niya sinasadyang mahawakan ang mga jade white arm ni Xiao Ninger paminsan-minsan. Ang maisla na haplos na iyon ay makakagambala sa sinuman, kahit na ito ay si Nia Li. Babalik ang isipan ni Nia Li sa mga eksena niya at sa isang gabi ng pagsinta ni Ye Ziyan. Si Ye Ziyan, sa oras na iyon, ay naging mas mahusay kaysa sa kasalukuyang Xiao Ninger, ngunit ang kasalukuyang Xiao Ninger ay bata pa. Kapag lumaki na siya, hindi na siya dapat magkaroon ng ganoong kalakihan kumpara kay Ye Ziyan. Ang kaakit-akit at eleganteng hitsura ni Ye Ziyan ay lilito sa isipan ni Nia Li paminsan-minsan at
Maaalala niya na si Ye Zion ay namatay para iligtas siya kaya naman, pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, tiyak na hindi siya mabibigo ni Nia Lee. Sa pag-iisip niyan, sa wakas ay kumalma ang puso ni Nia Lee. Habang maingat na minamasahe ni Nia Lee ang bahaging nabugbog gamit ang kanyang hinlalaki, tapon siya ng ilang mahahalagang acupuncture point. Dahil sa proporsyon ng katawan ni Xiaoninger, paminsan-minsan ay minamasahe niya ang isang sensitibong lugar at mararamdaman ang malambot na umbok na iniiwan si Nia Lee na bahagyang napahiya. Naramdaman ni Xiaoninger ang pagdagsa ng init na nagmumula sa kamay ni Nia Lee habang gumagalaw ito sa bahagi ng tadyang. Paminsan-minsan ay nakakaramdam pa siya ng napakasayang pamamanhid. Paminsan-minsan ay hinahawakan ng kamay ni Nia Lee ang kambal na mga perks na hindi pa nahawakan ng ibang lalaki noon na nagpapapula sa kanya ng alak. Ang hitsura niya kapag siya ay namumula ay lubhang kaakit-akit. Ang kaakit-akit at kaakit-akit na hitsura ng babaeng iyon ay hindi magagawa ng iba kung hindi gusto siyang kunin sa kanilang mga bisig. Ito ay isang napakahirap na pagsubok. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagpakawala ng hininga si Nia Lee, ngumiti at sinabing, tapos na. Nang maramdaman ang paglayo ng kamay ni Nia Lee, nakaramdam ng kawalan si Xiaoninger. Kailangan niyang aminin, kamangha-mangha ang massage technique ni Nia Lee. Nakatulong ito sa kanya na maibsan ang sakit na nagpahirap sa kanya sa mahabang panahon. Salamat, bulong ni Xiaoninger habang sinisimulan niyang i-button ang kanyang shirt. Nang makita ang maputing balat ng Jade, ang magagandang curve ay unti-unting nawawala sa kanyang paningin, ang ups and downs mood ni Nia Lee ay kumalma. Mabagsik ang mukha, sinabi niya, magpahinga ka ng mabuti sa mga susunod na araw. Makakatulong ito para maibsan ang sakit. Ipapamasahe kita kada 3 araw, ilang beses pa at matatanggal ang mga ugat ng sakit. Bago maabot ang bronze rank, huwag mong sanayin ang iyong soul force sa gabi ang pagsipsip ng masyadong moonlight essence, kung hindi mo ito makakasundo, ay magdudulot ng malubhang kahihinatnan. Tumango si Xiaoninger. Hindi na siya naglakas loob na magsanay, kahit papaano. Kung hindi dahil kay Nia Lee, maiisip niya kung gaano kahirap ang magiging sitwasyon sa hinaharap. Ang lahat ng kanyang pagsisikap at pagsusumikap ay magiging walang kabuluhan. Nang makita si Xiaoninger na walang ibang issue, tumayo si Nia Lee at sinabing, panahon na para umalis ako. Oh, hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman niya. Tumango si Xiaoninger at tumahimik saglit bago sinabing, Nia Lee, tinulungan mo ako. Kung may kailangan ka sa aking tulong sa hinaharap, hindi ako magsisikap na tulungan ka. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Xiaoninger, ngumiti si Nia Lee. Habang tumatango-tango, sabi niya, okay, if I need your help in the future, I'll find you. Ang totoo, tinulungan ni Nia Lee si Xiaoninger dahil sa awa sa kanya. Hindi niya naisip na makakuha ng anumang kapalit. Tumalikod si Nia Lee at umalis, ang kanyang anino ay unti-unting nawala sa kagubatan. Tinitigan ni Xiaoninger ang paalis na figure ni Nia Lee. Matagal siyang nakatayo sa lugar, pakiramdam niya ay naibsan na ng husto ang sakit sa kanyang katawan. Muling naging masaya ang kanyang kalooban. Nia Lee, anong klaseng tao ka ba talaga? Bulong ni Xiaoninger, pinapanood si Nia Lee mula sa likuran. Nang hindi na niya ito makita, tumalikod siya at naglakad patungo sa exit ng training ground. Ang buwan ay parang tubig. Habang sumisikat ang liwanag ng buwan, iwiwisik nito ang isang layer ng belo sa gabi. Please pa-like and comment at pa-subscribe na din po, salamat, pakiabangan na lang po ang next chapter.